Umaga ito, ating po topic ay ang title, Adventure of Faith. Adventure of Faith. Patungkol po ito sa ating experience, sa ating panampalataya. Sa Adventure of Faith, ay masasabi po natin na mayroon tayong maranasan na mga good, positive situation sa buhay. Meron tayong maranasan na blessings. Pero the other side of the coin ay meron din namang maranasan tayo ng mga tests and trials. Meron tayong maranasan ng mga bagyo ng buhay. Meron tayong maranasan ng mga challenges sa buhay nito, hardship in this life, at mga pagsubok, no, na hindi natin gusto na dumating sa ating buhay. But whether you like it or not, under God's permissive will, ay sometimes pinapahintulot ng Panginoon. Merong divine purpose. No? Alam nyo, ang will ng Panginoon, merong tinatawag na God's perfect will. Pag gusto nyo malaman ang God's perfect will, it's in the Bible. The Word of God is God's perfect will for you and me. No? At gaya sinabi sa Jeremiah, basahin nga natin. Jeremiah 29, verse 11. Iba sa inyo ay ginawang memory verse ito. Magandang talata ito, especially sa NIV translation. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pag sinabi pong plans to prosper you, alam naman natin, mainit na mainit ngayon ang mga comments at persecution sa tinatawag na prosperity gospel. I myself is a prosperity teacher, pero hindi po prosperity gospel ang ating pinapangaral. Ang problem sa prosperity gospel na pinapangaral na iba nating mga kapatid, iba nating mga kasama sa Pentecostal, ay na-abuse yung nagkaroon ng manipulation. No? Kaya tayong mga Kristiyano, kahit born again na, minsan nakakagawa pa ng mga hindi tama. No? So, itinatama ng Panginoon yung mga kapatid natin na mali ang mga tinuturo at ginagawa. No? At hindi dapat ituro sa church ang the love of money. No? The love of riches and wealth. Hindi dapat turo yun. Ang dapat ituro ay love. Ano? Love natin kay Jesus. We are giving our tithes, love offering, and sometimes sacrificial giving to God, to our Lord Jesus Christ, because we love Him. No? Hindi tayo nagbibigay para, ibig sabihin, ang motive natin ay to prosper or to become wealthy or to become rich. Hindi yun ang motive, hindi yun dapat ang purpose. Kasi kung yun ang motibo ng puso nyo, kaya kayo nagbibigay sa Panginoon, naliligaw kayo. Naliligaw kayo. No? Kaya tayo nagbibigay sa Panginoon, even we're giving our time, our effort, lahat, our talents, nagpapagamit tayo sa Panginoon kasi we are God's possession. We are God's holy people. Treasure tayo ng Panginoon. Tayo ay property, possession ng Diyos. Pag-aari tayo ng Panginoon. Kaya lahat-lahat binibigay natin sa Panginoon kasama na lahat ng blessing na binibigay sa Panginoon, binabalik lang natin sa Panginoon na may pagpapasalamat at pagsamba. Hindi tayo nag-expect na pag nagbigay tayo sa Panginoon ay dahil gusto natin yumaman o pagpalain ng Panginoon. We're giving all to God because we love our Lord Jesus Christ who saved us from hell. Maliwanag po ba? Yun dapat ang motibo natin. No?
At ang meaning ng prosperity, sa sarili kong definition, sa pag-aaral ko ng mahabang panahon sa salita ng Diyos, ay not to become rich or wealthy, maging millionaire or billionaire. Kundi prosperity is the abundance of God's grace to meet the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Meaning, ang prosperity ay pagginhawa sa buhay ng tao dahil kapag siya'y nangailangan, ang mananampalataya, tinatagpo ng Diyos. Sa kagipitan, tinatagpo ng Panginoon sa pangangailangan at tinutugunan ng Diyos. No? Tinutugunan ng Diyos ang panalangin. No? Inilalagay tayo ng Panginoon sa magandang kalagayan. At yun ay ayon sa pangako ng Diyos sa Biblia. Hindi tayo lalabas sa promises of God sa Bible. Laging nakatali tayo. No? Kumbaga sa isang circle, we are inside God's will or God's perimeter na hindi ka lalabas doon sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Ang pwede lang natin i-claim sa Panginoon to bless us ay yung kanyang mga pangako. Pag wala sa kanyang pangako, hindi mo pwedeng i-claim, hindi mo pwedeng ipag-pray. So, ang Diyos tumutugon, and that is prosperity. Ayon sa kanyang pangako at nangyayari yan because of the Lord Jesus Christ. Kaya, through the Lord Jesus, God will prosper us. At napakaganda nung sinabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Lahat ng Kristiyano, tapat naglingkod sa Panginoon, napapaganda ang buhay. Nagiging maganda ang buhay. Meron akong Kristiyanong kilala, kaibigan ko, nagsimula siya sa pagtitinda ng barbecue. Nagkukwento sa akin ito, yung kanyang pastora na nag-alaga sa kanya, no? At butas-butas ang kanyang t-shirt. Pero dahil sa nakakilala siya sa Panginoon, na born again siya, unti-unti siyang blessed ng Panginoon. No? At gusto rin niyang gumaling sa international language, sa English. Bumili siya nung araw uso yung Walkman no? Paplugin mo sa tenga mo. At nakikinig siya doon ng mga English na, hindi ko malam kung English na, basta nakikinig siya doon, hinahasa niya ang sarili niya sa English. Then, unti-unti na siya ay umangat at naging pastor at ngayon, isa siya sa pastor ng isa sa pinakamalaking church sa Pilipinas at may mga outreaches sila sa iba-ibang bansa. At meron silang napakalaking building sa lupa nila. No? So, nagsimula yun sa nagbebenta siya ng barbecue pero binlas siya ng Panginoon. Prosperity yun. Tinaas siya ng Panginoon. Of course, hindi lahat sa atin magiging ganoon. Huwag niyo i-desire na kainggitan o desire na maging kagaya noon dahil hindi lahat tayo magiging kagaya noon. Whether we become wealthy, blessed or not, let's continue to serve God faithfully with the right motives sa ating puso. Maliwanag po ba? Okay. Now, pamula nung ating isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tayo ay na-born again at pinangako tayo ng Diyos na tayo ay ligtas. No? We are saved. No? Pero kailangan ingatan natin ang salvation na binigay ng Panginoon. Huwag tayo makikipag-compromise sa sanlibutan. No? Sapagkat merong warning ang Panginoon sa atin na lumayo na tayo sa libutan, putulin natin ang ating koneksyon sa kasalanan sa libutan kasi iba na tayo. Our citizenship is now in heaven. No? Taga-langit na tayo, hindi tayo taga-mundo. Huwag nating i-absorb ang style at kasalanan at ang karakter ng sanlibutan.
sapagkat lahat ng ginagawa nila ay inspired by the devil. Pero nakakalungkot, may mga Kristiyanong bumabalik doon sa dating pinanggalingan. No? At meron nga na totally tumalikod na. Totally nireject nila si Jesus. At sinabi nila na ayaw na nila maging Kristiyano, ayaw na nila kay Jesus. They don't love Jesus anymore. At mas gusto nila yung barkada sa libutan. Merong ganyan. Totally nireject si Jesus. Nung babago nga ako na born again, ang nasa isip ko, walang makakagawa ng ganun eh. Kasi sa biyaya at laki ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos, walang makakagawa, walang makakatalikod sa Panginoon ganun. Sa pakiramdam ko, sa naranasan ko na pagmamahal ng Panginoon. Pero marami palang ganun. No? At kung tawagin nyo na kasalanang apostasy, totally iniwan niya ang Panginoon, bagaman nakaranas siya ng kapangyarihan from the kingdom of God, naranasan na lasahan niya ang salita ng Diyos, no? Na-experience niya mga born again, na-experience niya na siya ay panahanan ng Holy Spirit, and then siya ay muling na-attract sa salibutan, natukso, at muling bumalik at sinabi niya na nakukornihan na ako sa pagiging Kristiyano. Ayoko na sa inyo. Ayoko na kay Jesus. Merong, nabasa ko sa libro ni Kenneth Hagin, merong babae na dati worship leader. Hiniwalayan ng kanyang asawa na pastor, magandang babae, napakaganda ng boses, tinukso ng mga demonyo, at in-encourage na kumanta sa salibutan hanggang sa nag-apply ng trabaho sa mga nightclubs, iniwan niya ang asawa niya. Nagkaroon siya ng iba-ibang mga lalaki, nabuhay sa kasalanan, at sabi ni Kenneth Hagin, Lord, pupuntahan ko yung babae niyon, kaibigan ko ang mag-asawang yan. Baka makinig sa akin, hindi na kailangan. Lord, sabi mo sa iyong salita, agawin namin yung mga nasa apoy. Gusto ko siya agawin, baka may pagkakataon pa. Huwag na. Lord, pupunta ko. Hindi na, marami na akong pinadala sa kanya. At kaya hindi na kailangan siya mismo, from her own mouth, lumabas ang salita. Huwag niyo na akong gambalain, huwag niyo akong pakialaman. Ayoko na kay Jesus. I don't love Him anymore. From His own mouth, dineclare niya na nire-reject niya si Jesus. At doon, in-stop ng Panginoon ang biyaya to save her from hell at lumayo siya sa Panginoon. Ewan ko kung buhay pa. True story po yan. At kung siya ay namatay, I'm sure na ngayon, nagsisisi siya sa impyerno dahil matagal na nangyari yon. Lahat na nasa impyerno, nagsisisi sa kasalanan. Maraming Kristiyano na punta sa hell. Because of temptation, nagpatalo sa temptation. Yung iba naman, akala sila ay forever ligtas, nagpariwara na. Ang sarap palang mabuhay na pagiging Kristiyano. Once saved, always saved. At bumalik sa salibutan, siya daw ay sealed with the Holy Spirit at walang makakaagaw ng kaligtasan sa kanya. Yun ang akala mo. And they end up their life in hell. Nasa hell sila ngayon. Humihingi sa Diyos ng isa pang pagkakataon na sila ay maligtas o mabuhay. Wala na. Okay. So, makikita natin na talagang ang Diyos ng biyaya, pero pinag-iingat tayo. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, lumago tayo na lumago sa ating spiritual life para sa gayon, pag dumating ang mga test, trials, attack from the devil, matatag, matibay tayo. Hindi tayo tinatalban, hindi tayo naepektuhan kaagad ng mga temptation, hindi tayo naepektuhan na mga negative na situation at mga negative na suggestion ng mga demonyo sa isip natin. Hindi tayo naepektuhan kasi matitibay tayo. Spiritually, tayo ay
mga lumaguna sa pananampalataya. At yun ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin, to grow up, to grow, and to grow up spiritually. Lumago na lumago. At lumalago ang mga tunay ng Kristiyano, hindi lang sa pagbabasa ng Bible, hindi lang sa pananalangin. At ito ang bihirang ituro sa church, sa mga mananampalataya, na lumalago, tunay na lumalago ang mga Kristiyano kapag idinarang mo sa apoy ng pagsubok. Nakikinig po ba tayo? Kaya sa aklat ng James, binanggit yan na ang mga Kristiyano dinadaan ng Panginoon sa apoy. No? Parang ginto, magiginto na para lumabas ang kapuruhan ng ginto, dinadaan sa apoy para masunog yung mga dayami, yung mga sungot, kung ano nakadikit sa gold. At pag nasunog na yon, matitira na lang yung kapuruhan ng ginto. At magiging makintab yun. Sabi nga ewan ko kung ganun pa ang proseso ngayon. Yung mga mag-alas, yung mga gumagawa ng ginto, dinadarang sa apoy. Titingnan nung magiginto kung nagre-reflect na yung image niya sa gold. Idinadarang, pag malabo pa, dinadarang. At pag lumabas na yung kapuruhan, makikita niya yung sarili niya nagre-reflect sa ginto. Ibig sabihin, pure na. Nawala na yung mga umangkas na mga dumi. At yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya dinadarang tayo sa apoy ng pagsubok na sa gayon ay mag-reflect, ma-develop sa atin ang Christ-like character at mag-reflect sa atin ang karakter ni Christ. Magkaroon tayo ng Christ-likeness. Maliwanag po ba? Yun ang purpose ng mga pagsubok. Nagpapalago sa atin. At kapag dumating ang pagsubok sa buhay natin, mananampalataya, dalawa lang ang magiging reaction natin. You will choose one. Dalawa ang magiging reaction nating lahat. Reality of life ito. Pag dumating ang malakas na bagyo ng pagsubok, dalawa lang magiging reaction natin. To continue to believe God, to continue to trust Him, or manlamig, manghinawa, magduda, mag-alinlangan, and finally, to reject Him. Dalawa lang. Ngayon, tanong niyo sa inyong sarili, pag dumating ang mabigat na pagsubok, ano ang pipiliin yung magiging reaksyon niyo? Patuloy niyo ba na pagtitiwalaan ng Panginoon? Despite na mayroong mga negative na sitwasyon na may sinabi ang Diyos na pangako, pero parang kumukontra sa pangako ng Diyos. Yung sitwasyon na na-experience mo. Sabi ng Panginoon, God will bless you, pero parang hindi ka binibless. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Ano man mangyari, I will be with you. Even in trouble, even to the end of the world, Lo, I will be with you always. Parang wala ang Panginoon, parang hindi ka sinasamahan. Totoo kaya na hindi tayo sinasamahan ng Panginoon sa pagsubok? Sino naniniwala hindi tayo sinasamahan? Taas ang kamay. Sino naniniwala na sinasamahan tayo ng Panginoon pagdating pagsubok? Yan. Totoo, sinasamahan tayo. Kapag minsan lang, parang akala natin because of our doubts and unbelief, nakapag-iisip tayo, mukhang pinabayaan na ako ng Panginoon. Hindi totoo yun. Kaangkas natin ang Diyos sa ating bangka. Amen. At kapag kaangkas natin ang Diyos sa ating boat, sa ating bangka, sa ating daong, nothing to worry. Because Jesus is with us. Alam natin, Jesus, God is in control sa sitwasyon. Basta magtiwala ka lang, hindi ka niya pababayaan. Naalala ko yung nung araw, nung 70s, nung nag-aaral pa sa UST noon,
That was year 1972. Nag-graduate ako ng Fine Arts 1976. Meron naging famous song sa radyo, lagi ko lang papakinggan. Ito ay kinuha sa isang natagpuang parang poem na sinulat noong unang panahon. I think, ang title ay Desiderata, yung kanta. Then doon sa kanta, minsan meron sa mga Christian bookstore, na naka-frame, Footprint in the Sun. Alam niyo, Footprint in the Sun. Na sabi doon sa Footprint in the Sun, doon sa poem yata yun na ginawang kanta, na umpisa nakita niya na nandoon kasama si Jesus, merong 4 na footprints sa sand. Isa kay Jesus, isa sa kanya. Then sabi doon, nung naglaon, napansin niya na tuwing dadaan ang mga delikadong lugar, ang panganib, napapansin niya, nag-iisa na lang yung footprint. Sabi niya, nasaan ang footprint ng Panginoon? Nasaan ang footprint ng Panginoon? Iniwan na ako. At naobserban ko, every time na dadaan ako sa matitinding lugar, mga mapanganib na lugar, nawawala yung kanyang footprint. Iniiwan ako mag-isa. At siya'y nalungkot. At ang Diyos ay nagsalita sa kanya, at sabi, Son, never na iniwang kita. Alam mo ba na kapag dumadaan ka sa mga lugar na mapanganib, sa mga dangerous na tulay, alam mo ba na binubuhat kita? At kapag pasan-pasan na kita, yun ang dahilan kung bakit nakikita mo, iisang bakas na lang na footprint. Yung footprint na nakikita mo, na nag-iisa, hindi mo footprint yun. Footprint ko. At ang footprint mo, kaya nawala, kasi karga kita. Naintindihan nyo? Nag-gets nyo? Sinong hindi naintindihan yung mga sinabi ko? Sino yung nakaintindi sa sinabi ko? Taas ang kamay. Hindi pa rin lahat nagtaas. Sino yung nakaintindi sa mga sinabi ko? Sino yung kahit hampasin ng bagyo, hindi natitinag, hindi niya naintindihan? Sino yun? Lahat naintindihan. Okay, tulitan. Buksan natin ating Bible sa istorya ni Jesus sa Mark chapter 4. Sikapin kong paspasan, bilisan ito. Ay, wala ka. Mark chapter 4. Okay. Ito po ang sabi, Si Jesus nangaral maghapon, nag-preach siya, nagturo siya. Sabi, si Jesus sa bigiging tao, napapagod din siya, nagugutom, sabi ng mga INC, tsaka ng ibang churches, kita nyo, tao lang si Jesus kasi nagugutom siya, napapagod siya, nagpapahinga rin siya. Of course, tao siya. Pero huwag natin kalimutan, He is God. He is God who became a man for our sake. Hindi natin tatalakayan. Totoo, 100% God siya and 100% human being. Kaya naging tao siya, ginaya niya sarili niya sa atin, napapagod, nagugutom, tinutokso, at lahat ng temptation na maranasan natin, naranasan daw niya. Sabi sa Bible. Now ngayon, nagturo sa buong maghapon, ang dami niyang tinuro, then it's about time, kailangan naman niya magpahinga. At ito, sabi sa Biblia, Mark chapter 4, sa Tagalog ko babasahin. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya,
tumawid tayo sa kabila ng lawa. No? Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, no, dito sa Tagalog sa 36, medyo hindi maganda salin kasi nakalimutan magsalin nito yung salitang they took him along with them. Isinama nila si Jesus sa bangka nila. Yung pa naman ang mahalaga. Sa Tagalog, kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakayan ni Jesus. Nawala yung at isinama nila si Jesus sa bangka. No? So, maganda itong salin Tagalog dito, except may mga salin minsan na siyempre man is not perfect. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. Verse 37, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin, hinampas ng malaking alon ng bangka o daong. No? Kasi pagkabangka, parang small boat lang. Ito yung daon, yung malaking bangka. Kasya siguro mga 20 persons. No? Malaking bangka. Or maybe 15. No? Hinampas ng malaking alon ang bangka o daong nila, halos mapuno ito ng tubig. No? Yung pong sa Greek, ang idea sa Greek word, bigla. No? Parang mahiwagay dumating na storms, biglang dumating na biglang lumakas yung alon, pinagahampas sila. At sa Greek may idea na merong ipo-ipo no? Ganong kalakas. Pag may ipo-ipo, delikado, sobrang lakas. At parang itsurang tsunamis yung humampas sa kanila. Hindi lang ordinaryong yung masamang panahon, kundi talagang biglang pinagwasi-wasan sila. At sabi, yung tubig pumapasok na doon sa daong nila. Yung daong nila malaki yun, hindi yung bangka. Kahit malaki, naakit na yung tubig at napupuno na ng tubig. Sa Greek, yun ang idea Biglang dumating. No? And I believe yung storm na yon came from the devil. Alam niyo kung bakit? Kaya sinabi ni Jesus, let's go to the other side. Para doon sa boat, magpapahinga si Jesus. At sinabi dito naman nagpahinga si Jesus doon sa kutsyon. Natulog siya. To rest. Pero biglang binagyo. Alam niyo yung dahilan? Doon sa other side, pagdating nila sa pampang, merong misyon na gagawin si Jesus. Merong breakthrough na magaganap. Mamaya tingnan natin. Nasa chapter 5 kasi yun. Hindi natin babasahin yung chapter 5, pero sasabihin ko lang sa inyo ang dahilan, yung mission niya. And I believe na gustong hadlangan ni Satanas yung susunod na gagawin ni Jesus. No? So, basahin natin para dire-diretso tayo sa sermon. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka, natutulog ng nakaunan o nasa kutsyon. Ba't naman nakaunan? Sabi sa Greek ay nasa kutsyon, hindi unan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, nalulunod na tayo, baliwala lang ba sa ito sa inyo? Parang gusto magtampo at magduda ng mga alagad. Wala ka bang pakialam sa amin? Sa ibang Tagalog, wala ka bang pakialam sa amin? Verse 39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. No? Dapat kumalma ka. Pag sinabing kumalma kayo, baka mapagkamalan ng reader, ng babasa, pinapakalma yung mga alagad. Ang pinapakalma yung storm. Tigil, kumalma ka. Sa NASB, hush, be still. No? Stop.
calm down. No? Yung storm ang kinakausap ni Jesus. Tumigil nga ang mga hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, ang mga alagad niya, bakit kayo natatakot? Yan. Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Why are you so afraid? Do you still have no faith? Takot na takot sila at nag-uusap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Okay. Ating pasadahan ang sermon na ito. No? Kaya, so, ganito ang nangyari. Sabi ni Jesus, let's go to the other side of the lake. Punta tayo doon sa kabilang ibayo. Huwag naman dito, lipat naman tayo. Alam nyo, merong message sa Panginoon nung sinabi yon. At ito, patungkol din sa atin. Ano ibig sabihin? Sa adventure of faith natin, hindi tayo nananatili sa isang lugar lang o sa pagiging parang tubig na stagnant, nakatigil lang. Sa adventure of faith, nandyan ang spiritual growth, ang paglago natin. No? Kaya tayo may adventure of faith, kasi nandyan ang paglagong spiritual. At sa paglagong spiritual, kasama yung sinabi ni Jesus, let's go to the other side of the lake. Meaning, from this level, gusto ng Panginoon dalhin tayo sa another level of spiritual growth. Kung ikaw iniisip mo, malago ka na ngayon, palalaguin ka pa ng Panginoon sa future, and that is another level. No? Nung ako'y bago pang mananampalataya, baby Christian, bawat araw, sapagkat hindi ko alam, ako'y pinanganak na sa kaharian ng Diyos, wala naman nagturo wala nag-akasa. I just read the Bible, and I accepted Jesus as my God, as my Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko na tatantanan itong pagbasa ng Biblia. Noong umpisa, hindi ko siya matawag na Lord. Ang tawag ko, Diyos. Bandang uli, nagtaka ako, Panginoon ang tawag ko. Hindi ko alam kasi I accepted Him to be my Lord. No? And every day, ramdam na ramdam ko sa aking sarili. Bawat araw, nakaka-experience ako ng kakaiba, panibagong revelation, panibagong experience, panibagong karanasan. At nararamdaman ko na ako'y umaangat sa another level of wisdom, knowledge, understanding, revelation, at another level of spiritual growth. Every day. Sabi ko, ang ganda nito. Bawat araw may natutuklasan ako. Bawat araw may kakaiba akong experience. Kasi sabi ko, isang adventure ito. Hindi ko pa noon naintindihan, adventure of faith. At doon, kitang-kita ko ng mga office mate ko at mga dati ko kaibigan na nabago na ako. Nawala na yung dating June Cortez. Nawala na. Dahil sa commitment ko at sa pagbasa Bible at commitment ko sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Lagi ako excited every day na kausapin ang Diyos. At pamula na ako'y na born again, hindi ko alam na born again ako, excited ako, parang naranasan ko, ang lapit-lapit ng Panginoong Jesus sa akin. Parang nasa harap ko lang. Minsan na-experience ko, parang lumalakad-lakad lang siya sa salas namin, kasama ko. Yung na-experience ko, na hindi ko maipaliwanag, no? Samantalang nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, parang napakalayo ng heaven para dinggin ako ng Diyos sa aking prayer. Na parang ang Diyos ay, whether He is true or not, bahala na in the future, whether is heaven and hell, bahala na. Hindi ko sure. At yun ang first encounter ko sa Panginoon, nung nagtanong akong, Diyos, totoo bang may heaven and hell? Totoo ba na merong Diyos? Are you there? Nandiyan ka ba? Totoo ka ba?
Sabi ko, kung totoo ka, magpakilala ka sa akin. Gusto kitang nakilala. At yung palang ganong salita ay prayer na gustong-gusto ng Diyos na marinig sa bawat isang tao. Yun ay breakthrough, open door, para siya'y makapasok at dumating, sapagkat ang Diyos hindi namimilit. Hindi siya namimilit, hindi siya basta pumapasok sa buhay tao. You must invite Him. At hindi ko alam, in-invite ko siya. At yung time na yun na inimbitahan ko siya, doon nagpasimula ang adventure of faith na naranasan ko na hanggang ngayon, hindi na ako umalis sa Kanya. So, sinabi ni Jesus, let's go to the other side of the lake. Meaning, sa atin, nangungusap niya ang Panginoon, anak, dadalhin kita sa another level of spiritual growth. And to bring us to another level of spiritual growth, kailangan dadaan din tayo sa pagsubok. Napapakinggan ng mga alagad yung mga tinuturo ni Jesus habang siya nakaupo sa boat, sa karamihan ng tao, napapakinggan nila. At natataniman sila ng salita ng Diyos. Ganun sila'y dinala na sa daong, it's about time that the word you heard from Jesus, from informative knowledge, ay kailangan magkaroon ka naman ng experiential knowledge. Kasi tatlong klase ang knowledge. Informative knowledge, mga impormasyon, pero hindi sapat yun. Nasa ulo mo lang yun. Kailangan bumaba sa puso. Pag bumaba sa puso ang informative knowledge, it becomes revelation knowledge. Magiging buhay yung salita ng Diyos kapag bumaba sa puso. Then, time will come, idadarang ka ng Panginoon sa pagsubok to experience the power of His Word and to see God through His Word sa pamagitan ng pagsubok. Dadalhin tayo doon at magkakaroon tayo ng experiential knowledge kung ang pipiliin natin ay yung reaction natin. Sabi ko kanina, dalawa lang magiging reaction natin pag dumating tayo sa pagsubok. It's either to trust God with your whole heart, or lumayo sa Diyos at malungkot at magduda. Bandang huli, lumamig at mawala na sa panampalataya. Alin sa dalawa, pipiliin nyo. Sa ganang akin, anuman dumating ang pagsubok, I will continue to serve Him faithfully and I will continue to trust Him with my whole heart. Ganon din po ba sa inyo? Parang, 7 tao lang yung kagaya kong Pag dumating ang pagsubok, are you still going to trust Him with your whole heart? Lahat? Yun. Salamat. So pagdating doon, nasa gitna sila ng lake, biglang dumating yung hampas ng hangin. Yung malakas na unos. Natinignan ko sa Greek word yung salitang yung salitang saan ba yun? Yung salitang first gale of wind. And a first gale of wind developed and the waves were breaking over the boat so much that the boat was already filling with water. Kung yun ay by nature lang, kagaya ngayon, yung bagyo darating, by nature yun Darating pa lang, alam na natin. Pag dumarating na, unti-unti, humihihip ng hangin. Naku, nag-uulan na. Hindi pa ba matatapos si Pastor John? Baka dumating ng bagyo. Fear not. May mga palatandaan na dito, walang sign na gano'n. Kasi kung may sign na gano'n, hindi na para papuntahin ni Jesus sa other side of the lake. Ang mga disciples, sandali,
plano ko sana, tumawid tayo, pero wag na. Ay, lumalakas ang hangin. Ayan, tumataas ang alon, masamang palatandaan, baka magka-tsunamis, rest muna tayo dito. Bukas na lang. Walang ganun. Payapa. Then biglang, boom! Gusto kong tingnan natin sa Greek word yung ginamit na salita. No? And there arose a fierce. Yung fierce ay megas. No? Megas. Na ang ibig sabihin ay great. No? Malaki. No? Mega. Kaya mega mall. Malaking mall. No? Mega. Space its dimensions. Ano? Tingnan natin yung salitang fierce gale of wind. Yung salitang gale, yan natin. Light lapse. Lilaps. 2978. Lilaps. Lilaps daw. Nang ibig sabihin, a whirlwind. A tempestuous wind. A violent attack of wind. A squall. Never single gust, nor a steady blowing wind. Hindi ito yung normal na hangin. Ano? Kundi, however, violent, matindi. But a storm breaking forth from black thunder clouds and furious gusts, with floods of rain and throwing everything topsy-turvy. Ay, malakas talaga, pinagwawasi-wasan yung doong nila. No, ngayon, imagine natin, nung araw, hindi ko alam yun. Siguro, gumaganong. Hindi. Pinaghahampasan yung daong nila. Kaya, siguro, kung tayo man doon matatakot din tayo. No? Kung ang ating faith ay underdeveloped. No? Tingnan nyo ang sabi dito. No? Ang sabi dito, and yet, Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Nagtampo na sila. Natalanta, nagpanic. Mga kapatid, kapag dumating ang mabigat ang storms of tests and trials, huwag kang magpapanik. Bakit? Bakit hindi tayo dapat magpanik? Sinong gusto sumagot? Pag dumating ang storms of problems of life, hindi daw tayo dapat magpanik, hindi tayo dapat matakot, wala kang dapat alahanin. Ang dapat mong gawin, kumanta ka na lang sa panahon ng bagyo, ng pagsubok ng buhay. Bakit? Why? Bakit? Kasi kasama mo si Jesus sa boat. And nothing to worry kapag kasama mo si Jesus sa boat. Alam niyo ba, wherever we go, anytime, any place, anywhere, Jesus is with us. And Jesus is dwelling in us. John chapter 14, verse 23. Sabi niya hindi, Holy Spirit lang ang nanasabi. Hindi, including Jesus and the Father. John chapter 14, verse 23, sabi doon, sino mang nag-iingat o sumusunod sa aking salita, ay siyang tunay na umiibig sa akin. At iibigin siya ng aking Ama, at iibigin ko rin siya. At kami ay mananahan sa Kanya. Sino yung kami? Ang Ama at si Jesus. Ibig sabihin, the Father and Jesus are both dwelling in my body, in your body, in our bodies, plus 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19,
Hindi nyo ba alam na ang banal na Espiritu ay tumitira, naninirahan sa inyo, sa inyong katawan? So, we have the Holy Spirit, Jesus and the Father dwelling in us. Pag ako'y naglakad dito, kasama ko ang 3 persona. Pag uwi ko sa bahay, kasama ko sila. Our only one God with 3 divine persons. Pag pumunta ako sa SM, kasama ko si Jesus, the Father, and the Holy Spirit. Pag ako'y pumunta sa demon-possessed person, isa na, pag pinapatago, Pastor, sino kasama nyo? May kasama kayo? Meron. Nasaan no? Tara na, nasaan no? Ang Ama, si Jesus, the Holy Spirit, kasama ko. Ay, no, ang sanga pala. So, ito mga lagat, ang problema, nagpanik sila. Natakot doon sa napakalaking ahalon at hampas. At yung tubig, pumupuno na sa daong. Na kung hindi nila gigisingin si Jesus, ang nasa isip nila, palubog na sila. Sa sobrang lakas ng hangin. Isipin nyo naman sa Greek antindi pala sa Greek Pinagwawasi-iwasan sila May ipo-ipo, may storm, may kidlat, lahat, everything. Biglang dumating yun sa senaryo na nasa gitna sila. And I believe that storm galing kay Satanas. Para ano? Number 1, to hinder Jesus sa kanyang gagawing misyon sa other side of the lake. Pangalawa, under God's permissive will, under God's permissive will, kasi may 3 will ang Panginoon, God's perfect will, the word of God, God causative will, ang Diyos ang gumawa mismo, kaya nangyari sa buhay mo, ang Diyos ang gumawa, and third, God's permissive will. Pwedeng hindi gusto mangyari yun sa buhay mo yun, pero pinahintulot ng Diyos sa katigasan ng ulo mo. Pwedeng hindi talaga yun ang perfect will ng Lord, pero pinahintulot ng Diyos for your sake, for your spiritual growth. Pwede nangyari sa buhay mo, pinahintulot ng Panginoon, kasi gusto mo mangyari yun. Maraming dahilan. And this time, nangyari sa kanila yung pagsubok na yon, na bagyo sa buhay nila. Ang purpose para sa kanila, kaya pinahintulot ng Panginoon, para sila ay lumago spiritually. At sa adventure of faith, nandyan ang spiritual growth. Hindi ka lalago sa tunay na biblical faith by just reading the Word of God or by just praying. Lalago ka after the Word and prayer plus yung pagsubok na mararanasan mo, doon mo ma-encounter at doon ka magiging tunay na disciple, tunay na lalago sa Panginoon. Maraming klaseng testing, mga kapatid. Testing sa pera, kawalan, financial problem, problem sa health, sickness and disease. Hindi yan will ng Panginoon. But under God's permissive will, inalo ng Panginoon to teach you how to fight the good fight of faith. Problem sa mga anak, problem sa mga kapatiran, sa church members, problem sa best friend, sinisiraan ka, at maraming klase ang pagsubok. Meron din pagsubok na tetestingin kung meron ka ng God kind of love, kung nabubuhay ka na sa pagsubok ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. Kung nadidevelop mo sa iyo ang Christ-like character. No? True love. Tetestingin yung pag-ibig mo. Pag tinesting ang pag-ibig mo, kung if you are living or walking in the love of God, bibigyan ka, iaang ka sa buhay mo, yung taong maninira, taong mangungutang, tapos hindi ka babayaran, tatakbuhan ka. Tao na sisiraan ka,
at sasabihin immoral ka, ichichismis ka, imamarites ka, na hindi naman totoo. No? Tao na gagalitin ka. At yun ang time para iyong ipakita sa Panginoon, ipakita sa kanilang lahat, show it to the devil, show it to all people, show it to God, that you are walking in the love of God. Anong gagawin mo? Pagka meron kang best friend, na yung palang best friend mo, hindi true friend, kundi cactus friend. Alam niyo yung cactus friend? Kaya niyo bang akapin ang cactus? Matutuso ka. Akala mo magandang halaman. Nung inalis yung takip, inakap mo, cactus pala. Akala mo magandang maging best friend. Yung pala, siya yung number one, sisiraan ka. Alam niyo ba ang pinaka-dangerous na maging kaaway niyo ay yung best friend niyo? Yes. Bakit? Sa kanya mo sinabi lahat, pati yung mga sikreto mo. Sikreto mo ng iyong task. Sikreto mo ng ganyan. Then nagalit sa iyo, na inaway ka at ikinalat sa buong kapitbahay at barkada at mga schoolmates. Sirang-sira ka ngayon. Padala pala ni Satanas. Sa mga si Satanas ay accuser of the brethren. Anong gagawin mo? Maghahanap ka ba ng baril? At balak mo lang barilin yung taong yun? Pipigilan mo sarili mo, alang-alang sa Panginoon. Sisikapin mo pa rin na mahalin at patawarin yung gumawa ng masama sa iyo. Alam niyo kung bakit? After the tests and trials, promotion is coming. After the tests and trials, blessing comes. Darating ang blessing. Gusto niyo ikwento ko istorya ni Pastor Can? 5 months kami nagkasama sa New Jersey. Uuwi si Pastor Can, nagpapastor siya doon. Hindi pa siya senior pastor. Pareho kami, ako naman under petition. Pero umayaw na ako. Ang pinagpatuloy yung kasama ko, na alalay ko, si Brother Gilton, na ginawa ko youth pastor. Siya yung bumalik doon. Nagpapastor na siya ng isang church sa Cherry Hill, New Jersey. Ako, hindi na akong bumalik. Ayoko. Mas gusto ko dito. Kasi nalaman ko dito pala, sa Church San Pablo, puro mga mukhang artistahin ang mga members. Saan pa pipiliin ko? Dito na. Bakit? Alam niyo kung bakit? Sino mga artistahin dito? Magsabi amen. Alam niyo kung bakit dito ko gusto magpastor? Sa mga artistahin? Ang kasabihan, birds of the same feather flocks together. Hindi, dito talaga tayo tinawag ng Panginoon. Ngayon, sabi, tuwing si Pastor Can, no, nagtumutulong as pastor din doon, dito sa San Pablo, siya yung naging assistant pastor ko, tsaka si nanay ni Sister Bandi, ni Pastora Bandi. Sila yung dalawang assistant ko. Pagdating sa States, tumutulong kami doon. Pareho kaming pastor. Siya na-approve na, ano? At tagaroon na siya. Nagtatrabaho siya. No? Nagtatrabaho siya. Minsan sinasama niya ako sa trabaho. Tadrive siya ng truck, no? Yung malaking truck. 8x8 yata, 6x6. Na ang karga sa likod ay napakabibigat. Na kailangan nyo, ang tawag doon, forklift yata yun. Na itataas yung pinakita sa akin. And one time sabi niya, alam mo, Pastor Jun, nagdadrive ako one time sa New York, bago pa lang ako tanggap sa trabaho. Nagdadrive siya ng truck. Biglang nag-stoplight, biglang preno siya. Sa bigat ng truck, dire-diretso. Ayaw umistop at ang bilis na takbo. At meron siyang tutumbukin sa likod na isang kotse
na may nakasakay na naglalarong batang cute doon sa likod ng kotse. Na pag binangga niya, talsik at patay yung mga nandoon. At preno siya, handbrake, lahat ginawa niya, ayaw pa rin tumigil. At nag-pray siya, Lord, help me. Nung malapit ng tumbukin, biglang huminto na yung truck. Imagine. Kundi dahil sa Panginoon, baka aksidente na malaki. Then every day, to siya uuwi, nanlalambot siya. Discouraged, nalulungkot. Bakit? May pinadala si Satanas, ka-office mate niya. Si Mustafa. Kilala si Mustafa. Sino nakakilala kay Mustafa? Wala. Kay Jose Rizal. Kilala si Jose Rizal? Wala rin. Sinong pumatay kay Bonifacio? Sige nga, sino pumatay kay Bonifacio? Si General sino? Aguinaldo. Sabi ng lola ko, taga Cavite yung lola ko, huwag kayo maingay. Top secret ito. Si Bonifacio pinapatay ni General Aguinaldo. Noong time na yon, hindi pa kumakalat yung truth. Doon ko una napakinggan yun. Doon sa lola ko. Matalino at ma-research yung lola ko. Siya yung first woman councilor sa San Pablo City. May lahi pala kaming politisyan. Makapag-mayor kaya. Ano sa palagay niya? First woman councilor, yung lola ko. Elisa Mata Cortez. At siya ang lumakad at yung personality ng lola ko, pag hindi po, hindi, matapang yun, hindi pumapayag, basta gusto nun. Yung gusto niya mangyari talaga. Nag-aral ng law, hindi nga lang natapos. Hindi siya pumayag na hindi ma-aproban ang San Pablo na maging city. Nakikinig po ba kayo? Abay, lola ko pala yung lumakad para maging city ang San Pablo. Kauna-unahan naging city ang San Pablo. So doon ko narinig sa lola ko. Minsan mayroong mga tambay na bumastos doon sa bahay ng lola ko sa Usol. Lumabas yung lola ko, dala yung shotgun. Takbuhan yung mga tambay. Kabitay niya kabitay niya. So ngayon, sabi ni Pastor Jun, alam mo ba, may ballpen siya. Si Mustafa, ayaw ako tigil. Sinisiraan siya, bulong na bulong doon sa boss niya, na Egyptian din, parehong Egyptian, parehong Muslim. At yung boss niya, nakatingin lang sa kanya, binubulungan, sinisiraan siya. Bisa pinagtatapos siya ng basura. Kung ano sabi ko, patience lang, Brad, patience. Alam mo, ayaw akong tigilan, binubuli ako. Dinukot niya yung ballpen niya, alam mo, Pastor John, minsan naiisip ko na knife pala yung ballpen niya. Abay, wag, lumang pagkatao yan, Brad. Pagpasensya mo na at makikita mo ang blessing ng Panginoon. Isang araw, pagdating niya sa office, hindi siya pinapasok doon sa dating kwarto niya. Sabi, come, you have a new room here. Come to your new room. Pagbukas ng pinto, mayroong pangalan niya. May posisyon na siya. Hindi ko maalam kung manager. Nagkaroon siya mataas sa posisyon. At meron siyang opisina, sariling kwarto. At si Mustafa, na taga-usig niya, napakamit sa ulo. Kasi, kaya siya sinisiraan, akala ni Mustafa, siya ang ipopromote ng boss nila. Kasi kababayan niya, karelihiyon, parehong Muslim, parehong Egyptian. Pero hindi, dahil si Pastor Kang ay lumakad pa rin sa pag-ibig at pinatawad niya si Mustafa, ipinromote siya ng Diyos. Naging boss din siya doon sa opisina. At ngayon pwede niya utusan, Mustafa, magtapong ka ng basura. Ikaw mismo, itapon mo sarili mo kasi basura ka rito. Pwede gawin, Pastor Kang to. Pwede niya gawin, boss, can we terminate Mustafa?
Let's fire him. Pwede niyang gawin yun eh. Pero hindi. Ay ngayon, nag-full time na siya. Kita niyo magagawa ng Panginoon kapag nagpasensya ka. Storm yun sa buhay mo. Si Brother Ned, yung tatay ni Sister Banji, ganun din, malungkot doon darating na Brother Jun. Brother Ned, lupay-pay ka na naman. Isipin mo naman, pagkadami-dami kong ka-office mate doon, ako pa ang ginawang trainer doon sa retarded na employee namin. Bay, sa Amerika, retarded di tatanggapin niya. Pag hindi, ipapasara ng gobyerno, Di ba, sister, Oo, kaya sa mall, may mga nakikita ko, retarded may hawak na items. Sabihin ng mga, there, put it there. Bring it to the counter. Come on, sir. Yes, put it there. Nagtataga sila, pero kailangan tanggapin pag nag-apply ng trabaho. Gano'n, maglalagay ng mga meni na powder doon sa box. Hindi pa mailagay. Isa-isa tuturo. Pagod si Brother Ned sa pagtuturo at iba isasara yung box, hindi pa matutunan. Siyempre nga naman, sabi ko, Brother Ned, pag may tiyaga, may nilaga. Makikita mo ang blessing ng Panginoon. Dumating siya, lalong malungkot. Brother John, nabili na ng Johnson & Johnson yata yun. Ang menem, magtatanggalan ng empleyado. Ganun. Brother Ned, maniwala ka sa akin, tatanggalin lahat pero ikaw hindi. Kristiyano ka eh. Hindi, tatanggalin lahat. At empleyado, binili na nga eh. Kaya lungkot siya, naghahanda na siya, inire-ready ang puso niya na mawawalan sa trabaho. Isang araw, umuwi uli siya, masaya sa Brother John. Tama, sinabi mo. Tinanggal yung mga kasama ko. Nakita ko ang pangalan ko na-retain doon sa listahan. Isa ako sa magtatrabaho doon sa Kahit nawala, nabili na, patuloy pa rin yung trabaho ko. Bakit siya yung napili sa karamihan? Kasi nakita siya yung mataga na magturo doon sa retarded. Nakikinig po ba tayo? Pagsubok din yun. Pagsubok yun. Halimbawa, nakakita kayo ng kaaway nyo. Kaya nyo ba, nakita nyo sa sa McDo, nakaupo lang doon, mukhang gutom, kaaway mo. Kaya nyo bang bilhan ng Big Mac, hamburger, at ibili mo ng kape, at ibuhos mo sa ulo, hindi pala, biglan mong kape, at Big Mac, at pakainin mo. That's love. Pasado ka sa pagsubok. So, doon sa panahon ng mga alagad, yung storms na yun, kumakatawa sa iba-ibang pagsubok sa atin. At sabi ng Panginoon ganito, kaya nga, pag dumating ang storms or problem sa buhay, sabi ni Jesus, nirebuke niya yung storm Huminto at pumayapa bigla. And He said to them, verse 40, why are you afraid? Do you still have no faith? Bakit kayo natakot? Hanggang ngayon ba wala kayong pananampalataya? So dito makikita pala natin, if your heart is filled with fear, faith is absent. And if your heart is filled with faith, fear is absent. Sino nag-gets yung sinabi ko? Ibig sabihin, pag ang puso mo punong-puno ng takot, hindi ka nananampalataya. Kasi kung ikay nananampalataya, wala kang katatakutan. If God is with us, who can be against us? At bakit sila hindi dapat matakot? Bakit sila hindi dapat matakot? Anong sagot doon? Kasi kasama nila sa boat si Jesus. Bakit hindi tayo dapat matakot sa storms of life? At maging sa literal na storm? Kasi kasama natin si Jesus. Kada storms
problems of life na dumating sa atin, merong itinuturo ang Diyos na magpapatapang sa atin at magpapalaki ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Believe me, totoo ito sinasabi ko. Every storms, problems of life na darating sa buhay natin, merong ituturo ang Diyos na another level para matutunan natin, makita natin ang kalaliman ng pag-ibig ng Diyos. And finally, God will exalt us to another level. If we will continue to trust Him, promotion is coming. Kaya wala lang ang ating pagpipiliang reaction eh. Patuloy ka ba na magtitiwala sa Panginoon pag dumating ang bagyo? O patuloy kang, o ikaw ay manghihinawa at lalayo ka na sa Panginoon? Tandaan niyo yung rich young ruler. Sabi sa kanya, Lord, anong dapat kong gawin? To inherit eternal life, to inherit the kingdom of God. Sundin mo ang kautusan. Lord, name it. Nasunod ko na lahat. Ay yabang eh. Nasunod na raw niya lahat. Wala nga makafulfill ng 10 Commandments. Si Jesus lang nakafulfill nun eh. Pero sa kayabangan niya, tinesting siya ng Panginoon. Ganun ba? Okay. Itong gawin mo. Ipamigay mo yung iyong kayamanan sa mahihirap. At pag nagawa mo na, bumalik ka sa akin. And you will have eternal life. You will have the kingdom of God. Yung lalaki na mayabang, bumagsak ang balikat at yumaon na malungkot. Hindi na siya naging follower ni Jesus. Bakit? Hindi niya pala kaya sundin yung sinabi ni Jesus na ipamigay yung kanyang kayamanan. Yung testing na yon, sa kanya lang yun, hindi tayo kasali roon. May mga churches nagtuturo, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, lahat ng ating kayamanan, pamigay na natin. Hindi yon. Ano nang kakainin mo? Sa kanya lang yun, kasi naging mayabang, sabi niya, na-fulfill ko lahat ng commandment. Name it. Yabang. Sinubukan siya. Kung di nahuli siya sa sarili niyang salita, hindi pala niya na-fulfill lahat. Hindi niya kayang bitawan ang talatalamak na kayamanan niya. Hindi niya pala kaya pagpalit para kay Kristo. Contrast sa attitude ni Zaccheo. Kilala niyo si Zaccheo? Sino nakakakilala kay Zaccheo? Kilala niyo? Sino nakakilala kay Sharon Cuneta? Kilala natin lahat. Ano? Ang tanong, kilala naman ba tayo? Si Zaccheo, yung unano na tax collector, mayaman yun. Galit na galit ang mga Jew doon kasi ang mga Jew galit sa kababayang tax collector, trader, ang tingin nila, nanghihingi ng tax for Roman government. Tumigil si Jesus, nakita niya yung design ni Zaccheo na makita at makilala si Jesus, umakit sa puno. Kahit ano siya, eksakto, pagtigil ni Jesus, tumingin. Zaccheo, calm down. Ngayon din, tutuloy ako sa bahay mo. At nung excited si Zaccheo, pinatuloy sa bahay niya, nung nasa loob na ng bahay si Jesus, sa bahay ni Zaccheo, suddenly nabago ang buhay ni Zaccheo. Kapag si Jesus pinapasok mo sa puso mo, suddenly mababago ang buhay mo. At nung ma-experience ni Zaccheo ang presence of the Lord Jesus Christ, sabi ni Zaccheo, Lord, ang mga kayamanan ko, willing ko ipamigay at kung may naagrabyado ako sa paniningil ng tax, ibabalik ko kahit doble, kahit triple. No? Pinaparaphrase ko. Para siya sabi sa kayo, Lord, everything, kahit ibalik ko sa kanila lahat. Kasi na-experience si Jesus, nakita niya, naranasan niya, na hindi niya pwede pagpalit si Jesus. At kung anong kailangan para siya ay maging katanggap-tanggap kay Jesus, gagawin niya. Dapat yun ang attitude natin. Yun dapat ang attitude ng rich young ruler. Nadaig siya ni Zaccheo. At tinanggap siya ni Jesus.
at pinuri si Zacchaeus. Winelcome sa kaharian ng Diyos. So ngayon, kaya tingnan natin mga kapatid, pag kayo natatakot, pakiramdam, pag kayo natatakot, ibig sabihin, nawawala yung faith nyo. Pag kayo naman ay mayroong faith sa puso nyo, mawawala ang takot. 50% fear in your heart means there's only 50% faith in your heart. Hati. 80% fear in your heart, meron ilang natitirang faith sa puso. 20% na lang. 90% fear in your heart, meron ka lang 10% of faith na natitira. Kung 100% takot ka, 100% tiyak, wala kang pananampalataya. But if you have faith in your heart, 80% faith in your heart, meron lang konting takot, 20%. If you have faith in your heart, 90%, meron ka lang 10% of fear. Pero kung meron kang 100% faith in your heart, totally, wala kang fear in your heart. Nakikinig po ba tayo? Every troubles, every problems, every test, every storms of life, merong ituturo ang Diyos. At tandaan nyo, lahat na maranasan natin yan, another level of God's promotion. Alam nyo, sa totoo lang, literal, every time mababasa ko ito, nararamdaman ko yung fear ng mga alagad. Sapagkat minsan, na-experience ko na ito. Nung kami nakatira dito sa kanto ng Burgos Flores, doon sa building ng tatay ko, nasa second floor kami. Sapagkat ang third floor, hindi na patapos, bubong lang basta yung paakyat sa third floor. Kasi yung kakilala niyang contractor, pinagkatulad niya, binigay niya yung pera. Itinakbo yung pera, kaya hindi natapos yung third floor. Yeah. So, bukas kasi yun, may habong lang na bubong na manipis. Dumating ang bagyo. Noon dumating ang bagyo, ang lakas ng bagyo, ang father ko wala, ang mother ko nasa Middle East, nasa abroad. Nandun ako at ang pamilya ko, tumutulo yung bahay, hinahampas ng hangin. Every time uulan, kinakabahan na ako. Hanggang sa hinampas ng hangin na malakas, yung maliit na harang doon sa taas, at nung hindi matanggal yung bubong, binulwas ng malakas na hangin, parang sinuntok ng karatista, wasak yung dingding, talsika yung kahoy, ramdam ko yung hampas ng hangin, at lumipad yung bubong pataas. Hinawakan ko yung bubong, kumuha ko ng kordon ng plantya at itinali ko, natanggal pa rin. Umakyat ako sa bubong at kinuha ko, dadaganan ko ng mga gulong na goma, yung bubong, hawak-hawak ko yung isang bubong, humampas yung hangin, lumipad akong ganon, babagsak ako sa ground, binitawan ko yung yero, at buti buhay pa yung aking ninja instinct. At dumapa ako doon sa yero, hindi ako nadala, yung yero ang bumagsak sa lupa. Muntik na akong dalhin ng hangin sa ibaba kasi dala-dala ko yung malaking yero. At nung nilipad, kasama ako sa ibaba na lumipad, binitawan ko na at ako'y bumagsak sa bubong. Naligtas ako. Takot ako noon. Pero after na-experience ko yun, naisip-isip ko, ba't ako matatakot? Wala na yung bagyo. Ganyan pala ang problem. Parang bagyo, dadaan lang. Bukas, sisikat din ang araw. Amen. Sinong naniniwala sa sinasabi ko sa inyo? Amen. Pakito Diaz. Andiyan ka ba? Totoo. Every time maka-experience tayo storms of life, just believe God. Just trust Him. Why?
Promotion is coming. At after that test at trials, nakita ko, nag-increase ako sa wisdom, nag-increase ako sa knowledge, nag-increase ako, and binless ako ng Panginoon. Lahat ng naniniwala sa sinabi ko, ay makinig. Lahat ng hindi naniniwala, tumayo. Wala. Ibig sabihin, willing to stay kayo hanggang 1 o'clock. Ituloy po natin ang part 2. Okay, lahat na naniniwala, tumayo. Tumayo. Those who believe the Word of God, tumayo. Let's lift our hands to Jesus. Sabihin natin, Panginoong Jesus, I'm willing to obey you, Lord. I trust you with my whole heart. Ano man laki ng bagyo sa buhay, hindi ako magpapanik. Hindi ako matatakot. Patuloy ako magtitiwala sa iyo. Sapagkat alam ko na walang mangyayaring masama sa akin, sapagkat kaangkas kita sa aking bangka. Thank you, Lord. Sinasamahan mo ko araw-araw, gabi-gabi, forever and ever, kasama ka namin. Kasama natin ang Diyos. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Praise your holy name, Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Oh, with His love He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done, for the things He has done. Amen. Everybody shout hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na hinayaan mo kami makasamba sa araw na ito. Panginoon, salamat din po, ikaw kumukontrol sa kalikasan at mabilis mong itinataboy ang bagyo sa aming bansa, papalayo sa aming bansa. Salamat sa mga rescue team na pinrovide mo sa aming bansa. Gagamit ka mga tao to rescue our mga kababayan, Panginoon, na kawawa, na binabaha. Lord, pagpalain mo pa rin ang aming bansa. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa umagang ito for giving us the opportunity, the time to worship you, Lord, to be with you, and to receive your word. In Jesus' mighty name be all the glory. And may the grace of Jesus, and may the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, lahat po'y magsabi ng amen. 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 God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At let's continue to share the gospel. I-share nyo rin po itong video natin
to live stream, sa mga kaibigan, mag-anak. At let's evangelize the world. God bless you all. Officer announcement. Coordinator, meron po tayong meeting na iwan po kayo. Mga coordinator, after the service. At mapaiwan po tayo, meron tayong meeting, agenda, pag-usapan natin ang Christmas. God bless you all. Amen! Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, be excellent for what is good. Be innocent of evil. Be excellent for what is good. Be innocent of evil. For the God of peace will soon crush Satan. God will crush him.